Sa mundo, madalas nating marinig na ang mga mayayaman ay sadyang pinagpala, na para bang swerte lamang ang nagdala sa kanila sa rurok ng tagumpay. Ngunit ang hindi alam ng nakararami, ang kanilang lakas ay hindi nakasalalay sa pera lamang, kundi sa mga prinsipyo at disiplina na kanilang pinanghahawakan. May mga sikreto silang bihirang ibahagi, hindi dahil sa pagkamakasarili, kundi sapagkat ang mga ito ay hindi madaling tanggapin ng isang pusong mahina at walang tiyaga. Ang 7 sikreto na ito ay hindi simpleng teknik o panandali ang pamamaraan. Ito ay mga ugat ng pananaw na bumabalangkas sa kanilang pagkatao, mga aral na nakaukit sa kanilang ugali, disiplina at pananahimik sa gitna ng ingay ng mundo. Kung mauunawaan mo ito, hindi lamang sa material na bagay kaya yaman, kundi pati na rin sa karunungan at kapayapaan ng loob. Tulad ng sinabi ni Epictetus, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng iyong pag-aari, kundi sa kakayahan mong mabuhay ng may kasapatan at walang pangamba. Ang yaman ay hindi palaging nakikita sa gintong kumikislap, kundi sa kakayahang manatiling matatag, mapayapa, at buo ang loob kahit anong unos ang dumating. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Kung tunay na nais mong maunawaan ang landas na tinatahak ng mga mayayaman, huwag mong hanapin ang sikreto sa magagarang palasyo, mamahaling sasakyan, o sa kinang ng kanilang mga alahas. Ang tunay na sagot ay nasa mga bagay na hindi madaling makita sa mga gawi sa pananahimik at sa mga pasya na tila walang halaga. Ngunit may bigat na kayang baguhin ang kapalaran. Ang mga susunod na aral ay hindi para sa lahat, sapagkat marami ang naghahangad ng kayamanan, ngunit kakaunti lamang ang handang akuin ang bigat ng disiplina at pananagutan na kalakip nito. Kung ika'y handa, samahan mo ako at sabay nating tuklasin ang 7 sikreto ng mga mayayaman na hindi nila madaling binabanggit sa iba. Number 1, disiplina sa sarili. Ito ang pundasyon ng lahat ng tagumpay. Walang halaga ang salapi kung wala kang kakayahang pamahalaan ang sarili. Ang tunay na yaman ay hindi nakasalalay sa dami ng perang hawak, kundi sa tibay ng loob at sa kakayahang pigilan ang sariling pagnanasa. Ang tao na walang disiplina ay parang barkong walang timon. Madali siyang matangay ng alon ng tukso at mabilis siyang malulunod sa dagat ng kawalan. Ang mga mayayaman ay hindi basta sumusuko sa tawag ng kasiyahan. Sa halip, marunong silang maghintay. Habang ang karamihan ay inuuna ang aliw ng ngayon, sila ay handang tiisin ang hirap upang makamit ang tagumpay ng bukas. Hindi sila sunod-sunuran sa damdamin o bugso ng emosyon. Sila ay kumikilos ng may layunin, may malinaw na direksyon at may tiyak na dahilan. Disiplina ang nagtuturo sa kanila na gumising ng maaga kahit ang katawan ay humihingi ng dagdag na pahinga. Disiplina ang nagtuturo sa kanila na mag-ipon habang ang iba ay nagwawaldas. Disiplina ang nagtuturo sa kanila na mamuhunan sa mga bagay na hindi agad nagbibigay ng bunga, sapagkat alam nilang ang mga butong itinanim ng may tiyaga ay balang araw magiging punong may lilim at bunga na hindi mauubos. Ito ang lihim na hindi kayang tanggapin ng marami, sapagkat madali ang gumastos, madali ang magpabaya, at madali ang mabuhay sa pansamantalang aliw. Ngunit ang magpigil, ang magtiis, at ang maghintay ay bagay na mabigat sa taong hindi sanay sa pasensya. Kaya kakaunti lamang ang nakakakamit ng tunay na yaman. Sa bawat araw, ang taong may disiplina ay nakikipaglaban hindi sa ibang tao kundi sa sarili. Laban sa katamaran, laban sa pag-aaksaya, laban sa tukso ng mabilis na kasiyahan. At sa bawat tagumpay na nakukuha niya laban sa sarili, siya ay nagiging mas matatag, mas matibay, at mas karapat-dapat na paglagakan ng kayamanan. Sabi ni Marcus Aurelius, ang pinakamataas na tagumpay ay ang pagkapanalo laban sa sarili. Ang pagwawagi sa labang ito ay mas dakila kaysa sa anumang digmaang panlabas, sapagkat ang taong marunong maghari sa sarili ay hindi kailanman magiging alipin ng anumang bagay. At dito, nagsisimula ang lahat. Kapag ang isang tao ay marunong humawak ng sarili, kayang kontrolin ang kanyang mga pagnanasa at kayang isuko ang pansamantalang ginhawa kapalit ng pangmatagalang tagumpay, doon lamang siya nagiging handa para sa yaman na tunay na may halaga. Disiplina ang unang susi
na bumubukas sa pintuan ng kayamanan. At ito rin ang bakal na nagbabantay upang ang yaman na iyon ay hindi madaling mawala. Number 2, malinaw na layunin. Walang saysay ang kayamanan kung hindi alam ng tao kung saan niya ito dadalhin. Maraming tao ang nagsusumikap, nag-iipon, at nagtatagumpay sa maliliit na bagay. Ngunit kalaunan ay nauubos ang lahat sapagkat wala silang malinaw na direksyon. Ang pera ay parang ilog. Kung hindi mo alam kung saan ito dadaloy, mabilis itong maglalaho at matutuyo. Ang mga mayayaman ay hindi basta nagtatrabaho ng walang dahilan. Bawat hakbang, bawat desisyon, bawat sakripisyo ay may malinaw na layunin. Hindi sila gumigising ng maaga dahil lamang sa nakasanayan. Gumigising sila dahil alam nila na ang bawat oras ay hakbang papalapit sa kanilang mithiin. Hindi sila nagtitipid dahil lamang sa takot mawalan. Nag-iipon sila dahil may malinaw silang pinaghahandaan. Ang layunin ang nagbibigay ng direksyon sa buhay. Kapag walang layunin, ang tao ay parang naglalakbay sa gitna ng dagat na walang mapa. Maaari siyang makarating sa kung saan, ngunit malamang ay sa pampang ng pagkabigo. Ang malinaw na layunin ay parang ilaw sa dilim. Kahit gaano kalayo, ito ang patuloy na gabay upang hindi maligaw sa gitna ng unos. Ngunit hindi lahat ng layunin ay pari-pareho. Ang mga mayayaman ay hindi basta naghahangad ng mababaw na bagay. Hindi sila nakukontento sa pansamantalang ginhawa. Ang kanilang layunin ay malalim, malawak, at may kakayahang magtagal sa mahabang panahon. Hindi lamang ito tungkol sa pagdami ng salapi, kundi tungkol sa pagpapalago ng halaga ng kanilang buhay at ng mga taong nakapaligid sa kanila. Sabi ni Seneca, kung hindi mo alam kung saan ka patutungo, walang hangin ang magiging pabor sa iyo. Ang taong walang direksyon ay laging pagod, laging naliligaw, at laging naghahabol ng bagay na hindi niya lubos na maunawaan. Ngunit ang taong may malinaw na layunin ay tahimik, matatag, at laging nakatuon sa isang daan. Ito ang ikalawang sikreto ng mga mayayaman. Hindi sila pinapatakbo ng takot o ng bugso ng damdamin. Sila ay pinapatnubayan ng layunin na malinaw na nakaukit sa kanilang isipan. Kaya't sa bawat pagkilos, alam nila kung bakit sila nagsasakripisyo at alam nila kung saan dadalhin ang bunga ng kanilang paghihirap. At dito, kaibigan, malinaw ang aral. Yung mapira ay maaring mawala. Ang mas pagkakataon ay maaring maglaho. Ngunit ang layunin na malinaw sa puso at isipan ay mananatiling gabay hanggang sa dulo ng paglalakbay. Number 3, tamang paggamit ng oras. Ang oras ay ang pinakamahalagang yaman na taglay ng tao. Higit pa ito sa ginto, higit pa ito sa salapi, sapagkat anuman ang mawala ay maaring mapalitan, ngunit ang oras na lumipas ay hindi na kailanman maibabalik. Ito ang kayamanang pantay na ipinagkaloob sa lahat, mayaman man o mahirap. Ngunit kakaunti lamang ang tunay na nakakaunawa sa halaga nito. Ang mga mayayaman ay hindi alipin ng oras. Sila ang nagdidikta kung paano ito gagamitin. Habang ang karamihan ay inuubos ang kanilang araw sa walang saysay na bagay, sila ay marunong pumili kung saan nila ilalaan ang bawat sandali. Alam nila na ang oras ay hindi dapat basta pinupuno, kundi dapat pinagyayaman. Ang bawat minuto para sa kanila ay isang binhi. Kung ito'y gagamitin sa pag-aaksaya, ito'y mamumunga ng pagkabigo. Ngunit kung ito'y gagamitin sa pag-aaral, sa pag-iisip, sa pagtatrabaho, at sa pagpapanday ng sarili, ito'y magbubunga ng tagumpay na hindi masusukat. Hindi sila natutulog ng mahaba para lamang sa aliw. Hindi nila hinahayaang masayang ang araw sa walang katuturang aliwan. Sa halip, sinasanay nila ang sarili na maging disiplinado sa bawat galaw ng oras. May panahon para sa trabaho, may panahon para sa pag-aaral, may panahon para sa pagninilay at may panahon para sa pahinga. Ngunit hindi kailanman sila nagpapabaya. Ang oras ay parang ilog na patuloy na dumadaloy. Maaari mong sabayan ang agos at makarating sa pupuntahan. O maaari kang malunod sa kawalan. Ang mayayaman ay marunong sumabay sa agos ng oras at ginagamit ito bilang daluyan ng kanilang mga pangarap. Sabi ni Seneca, hindi maikli ang buhay, kundi tayo mismo ang nagpapaiikli nito sa pag-aaksaya. Ang taong marunong gumamit ng oras ay nakahihigit sa taong may napakaraming yaman, ngunit walang malinaw na direksyon, sapagkat ang oras na ginugol sa tama
ay nagiging puhunan na magbubunga ng hindi masukat na kayamanan. Ito ang ikatlong sikreto ng mga mayayaman. Ang kanilang yaman ay hindi lamang nakaugat sa kanilang sipag, kundi sa kanilang paggalang sa oras. Alam nila na ang bawat araw ay isang pagkakataon, at ang bawat pagkakataon na sinayang ay hindi na muling darating. Kaya't pinapangalagaan nila ito na parang pinakamahalagang ari-arian sa mundo. Ang tao na marunong gumamit ng oras ay nakahihigit sa lahat, sapagkat ang oras ang tunay na puhunan ng bawat tagumpay, at ang oras na ginugol ng tama ay nagbibigay ng kayamanang hindi na kayang agawin ng kapalaran. Number 4. Patuloy na pag-aaral at pagpapalawak ng kaalaman. Ang kaalaman ay isang yaman na hindi nasusukat sa salapi, ngunit nagdudulot ng kapangyarihang mas matibay at mas pangmatagalan kaysa sa anumang kayamanang material. Ang mga mayayaman ay hindi tumitigil sa pag-aaral. Habang ang iba ay nasisiyahan sa kung anong naabot nila, sila ay patuloy na naghahanap ng bagong kaalaman. Nagbubukas ng isip sa sari-saring ideya at hinahasa ang kakayahan upang maging mas handa sa anumang hamon na maaaring dumating. Hindi nila inaakalang sapat na ang nalaman nila kahapon. Alam nilang patuloy na nagbabago ang mundo. At kung hindi sila aagap, mahuhuli sila at malalampasan ng mas maalam at mas maagap na individual. Ang pag-aaral ay hindi lamang nakatuon sa akademikong kaalaman o formal na edukasyon. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa tao, sa negosyo, sa kalakaran ng mundo. At higit sa lahat sa sariling kakayahan at limitasyon, sila ay marunong magsaliksik bago gumawa ng anumang desisyon. Alam nila na ang bawat hakbang na walang sapat na kaalaman ay maaring humantong sa pagkatalo o sa maling direksyon. Kaya't kanilang pinag-aaralan ang bawat detalye, sinusuri ang bawat posibilidad, at pinaghahandaan ang lahat ng posibleng kinalabasan. Ang kanilang kaalaman ay hindi lamang natatamo sa libro o sa paaralan, kundi sa karanasan, pagmamasid, pakikinig sa mas maalam na tao, at sa pagsubok sa sarili sa totoong mundo. Ang patuloy na pag-aaral ay nagbibigay din ng malinaw na perspektiba. Kapag may sapat na kaalaman, nagiging maingat ang bawat desisyon at mas malakas ang bawat hakbang. Ang kaalamang ito ang nagiging ilaw sa gitna ng kadiliman, gabay sa gitna ng kawalan, at sandata sa harap ng kahirapan. Sabi ni Epictetus, hindi sa dami ng iyong nalalaman makikilala ang iyong karunungan, kundi sa kung paano mo ito ginagamit sa tamang paraan. Ang kaalamang hindi nagagamit ay parang ilaw na natabunan ng ulap. Ngunit kapag ginamit ng tama, ito ay nagiging gabay, sandata at susi sa mas matibay at pangmatagalang tagumpay. Ang ikaapat na sikreto ng mayayaman ay ang kanilang walang tigil na paglalakbay sa kaalaman. Sa bawat aral na natutunan, sila ay nagiging mas maingat, mas matalino at mas handa na harapin ang kahit anong hamon. Sa ganitong paraan, ang kanilang yaman ay hindi lamang panandalian kundi lumalago at nagiging pundasyon ng tunay na tagumpay na matibay at hindi madaling mawasak. Number 5. Pagsasanay sa pagkontrol ng damdamin. Maraming tao ang nasasakal at napipinsala ng kanilang sariling emosyon. Galit, takot, kasakiman at inggit ay madalas nagiging hadlang sa malinaw na pag-iisip at sa tamang desisyon. Kapag ang damdamin ay naging master ng tao, kahit gaano karami ang yaman, madali itong mawala. Ngunit ang mga mayayaman ay hindi hinahayaan ng emosyon na pamunuan ng kanilang buhay. Alam nila na ang emosyon ay maaring maging kaibigan o kaaway, at ang tunay na kapangyarihan ay nasa kakayahang gabayan ito ng may disiplina at karunungan. Ang tamang kontrol sa damdamin ay hindi nangangahulugang pagtanggi sa sarili o paglimita sa karanasan. Bagkus ito ay sining ng pag-unawa sa sarili, ng pagtimbang ng bawat reaksyon, at ng pagpili ng aksyon batay sa rasyonal na pag-iisip. Ang mga mayayaman ay hindi nagre-react ng padalos-dalos sa galit, hindi natitinag ng takot at hindi basta naaakit ng kasakiman. Sila ay tahimik, nagmamasid at kumikilos lamang kapag ang isip at damdamin ay nagkakaisa, dahil alam nila na bawat impulsong pinapabayaan ay maaring magdala ng malubhang kapinsalaan sa kanilang buhay at sa kanilang mga plano. Ang kakayahang kontrolin ng damdamin ay nagdudulot ng tunay na kalayaan. Kalayaan mula sa impulsong magpadala sa tukso, kalayaan mula sa galit sa kapwa, at kalayaan mula sa takot at panghuhusga ng iba.
Ang ganitong kalayaan ay nagbibigay daan upang gumawa ng mas matalinong desisyon, upang pamahalaan ang kayamanan ng mas maayos, at upang mamuhay ng may katahimikan sa kalooban. Sa halip na hayaan ang damdamin na magdikta, sila ay nagiging maestro sa sarili nilang pag-iisip at kilos. Sabi ni Seneca, ang kalayaan ng tao ay hindi nakasalalay sa bagay na hawak niya, kundi sa kakayahang kontrolin ang sarili. Ang kayamanang wala itong kasamang mastery sa damdamin ay panandalian lamang, ngunit ang yaman ng taong may kakayahang pamahalaan ang sarili ay lumalago, tumitibay, at nagiging pundasyon ng pangmatagalang tagumpay. Sa praktikal na buhay, ang mastery sa damdamin ay nagpapakita sa paraan ng pamumuhunan, sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao, at sa mga kritikal na desisyon sa negosyo at personal na buhay. Sila ay hindi basta napapadala sa galit kapag may pagsubok, hindi rin sila nagiging bihag ng takot kapag may panganib. Ang bawat hakbang ay maingat, bawat salita ay pinipili, at bawat desisyon ay tinimbang kaya ang mga resulta ay matatag at sustainable. Ang kapangyarihang ito ay hindi madaling makita sa labas. Walang kumikislap na palamuti o nakakaakit na karangyaan ang nagpapakita nito. Ngunit ramdam ito sa paraan ng kanilang pamumuhay, sa kanilang tibay sa gitna ng kaguluhan, at sa katatagan ng kanilang tagumpay sa paglipas ng panahon. Ang mastery sa damdamin ang nagiging sandigan ng kanilang disiplina, ang gabay sa tamang paggamit ng oras, at ang pundasyon na nagpapanatiling matatag ang kanilang yaman at integridad sa anumang sitwasyon. Number 6. Pagbuo ng matibay na relasyon at network. Walang taong nagtatagumpay ng mag-isa, kahit gaano karami ang pera o talino. Kung wala siyang matibay na ugnayan sa ibang tao, ang yaman ay maaaring panandalian lamang. Ang mga mayayaman ay hindi basta nakikipag-ugnayan sa sinuman. Sila ay maingat sa pagpili ng kasama, kaibigan at katuwang sa negosyo. Ang kanilang network ay binubuo ng mga taong may parehong prinsipyo, pananaw at dedikasyon sa buhay. Ang matibay na relasyon ay nagbibigay ng oportunidad, gabay, at suporta sa oras ng pangangailangan. Hindi ito palaging nakikita sa panlabas. Ang mga koneksyon na ito ay nabubuo sa tiwala, respeto at mutual na pag-unawa. Sila ay hindi nagtatayo ng network para sa pansamantalang benepisyo, kundi para sa pangmatagalang pag-unlad. Ang bawat relasyon ay pinapangalagaan, pinagyayaman at pinapatibay upang magdulot ng benepisyo, hindi lamang sa material, kundi sa intelektual at emosyonal na aspeto ng buhay. Hindi lamang sa negosyo mahalaga ang network, mahalaga rin sa personal na buhay. Ang mga mayayaman ay nakakaunawa na ang mga taong nakapaligid sa kanila ay maaaring maging inspirasyon o hadlang sa kanilang tagumpay, kaya't sila ay maingat sa kung sino ang kanilang pinapapasok sa kanilang mundo. Ang bawat relasyon ay may layunin, bawat pakikipag-ugnayan ay may direksyon, at bawat pagtitiwala ay pinipili ng may pananagutan. Sabi ni Marcus Aurelius, ang tao ay likas na sosyal at nakikinabang sa gabay at tulong ng iba. Ang yaman at tagumpay ay hindi lamang bunga ng sariling pagsisikap, kundi ng tamang ugnayan sa iba. Ang kakayahang bumuo at magpanatili ng matibay na relasyon ay nagiging sandata sa pagharap sa mga hamon ng buhay, sa pagkuha ng oportunidad, at sa paglago ng sariling potensyal. Ang karunungan sa pakikipag-ugnayan ay nagpapakita ng tunay na lakas. Hindi ito nasusukat sa dami ng kaibigan, kundi sa kalidad ng ugnayan. Ang taong marunong mamuhay sa ganitong paraan ay nagkakaroon ng kalinawan sa kung sino ang makakaapekto sa kanyang landas at kung sino ang tunay na karapat-dapat sa kanyang tiwala sa huli. Ang kapangyarihang ito ay hindi madaling masukat o makita sa panlabas na anyo. Ngunit ramdam ito sa bawat hakbang na kanilang tinatahak, sa tibay ng kanilang desisyon at sa kakayahang mapanatili ang kanilang yaman at integridad sa harap ng pagbabago at pagsubok. Ang matibay na network at relasyon ay nagiging pundasyon na nagbibigay ng suporta at nagpapalakas sa bawat hakbang patungo sa tagumpay. Number 7. Pagpapahalaga sa pananaw at pag-iisip na pangmatagalan. Ang huling sikreto ng tunay na mayayaman ay nakaugat sa kakayahan nilang tumingin ng lampas sa kasalukuyan, sa kakayahang isaalang-alang ang hinaharap at sa pagpili ng mga aksyon na magbubunga ng pangmatagalang tagumpay.
Ang karamihan sa tao ay natutukso ng kasiyahang panandalian. Bumibili sila ng luho, inuubos ang kanilang pera, at inuuna ang ginhawa ng ngayon kaysa ang kapakinabangan ng bukas. Ngunit ang mayayaman ay naiiba. Nakikita nila ang halaga ng oras at pagkakataon at iniisip nila ang epekto ng kanilang mga hakbang, hindi lamang sa kasalukuyan, kundi sa darating na panahon. Ang ganitong pananaw ay nagmumula sa disiplina, sa karunungan, at sa karanasan. Ang bawat desisyon ay pinapanday hindi lamang sa emosyon, kundi sa malalim na pagsusuri at pagpaplano. Hindi sila natutukso ng mabilisang panalo o madali ang kasiyahan. Sila ay handang magsakripisyo ngayon upang masiguro ang mas matibay at mas malaking bunga sa hinaharap. Ang ganitong mindset ay nagtuturo ng pasensya, pagtitiyaga, at kakayahang manatiling matatag kahit sa harap ng mga pagsubok. Hindi lamang ito tungkol sa pera, ito rin ay tungkol sa mga relasyon, reputasyon at integridad. Ang mayayamang may ganitong pananaw ay hindi gumagawa ng aksyon na makakasira sa kanilang pangalan o magdudulot ng pangmatagalang kapinsalaan. Alam nila na ang tunay na yaman ay hindi lamang sa material na bagay, kundi sa pundasyon ng kanilang karakter at sa tibay ng kanilang mga desisyon. Sabi ni Seneca, ang pamumuhay na may pangmatagalang pananaw ay nagdudulot ng kapayapaan ng isip at tunay na kalayaan. Ang kanilang kayamanan at tagumpay ay bunga ng malalim na pag-unawa sa kung ano ang mahalaga at ng kakayahang mag-isip at kumilos nang hindi natutukso ng pansamantalang aliw. Ang pangmatagalang pananaw ay nagtuturo na ang bawat hakbang ay bahagi ng mas malaking larawan. Ang bawat aksyon ay may dahilan at ang bawat desisyon ay may layunin. Ang kanilang isip ay malinaw, ang kanilang kilos ay maingat, at ang kanilang kayamanan ay hindi basta nasisira ng mga pagbabago sa mundo o sa pansamantalang tukso. Ang